umawit ng magandang awit. At ang tungkol sa aking message sa ngayong gabi ay ito po ay worship. Worship to every night na ginagagawin kong mensahe. Ang title po ng aking mensahe ngayong gabi ay pinamagatang ang karangalang nararapat sa mga magulang. Kaya maganda yung may umawit na magulang dito sa harap. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Exodo 20:12. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, maraming salamat po ngayong gabing ito na araw ng Sabat. Ama, pangunahan niyo po ako sa aking pagmemensahe. Ama, nawa po ang aking mensaheng ito ay magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin at nawa po ay i-apply namin ito sa aming buhay. Nawa, Ama, huwag mo po kami pahintunutang matukso sa lahat ng mga masasama. Patnubayan niyo po kami sa aming pananampalataya. Patawarin mo kami kung saan kami nagkulang at nagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang unang utos na may pangako. Ito'y may bisa sa bata at kabataan, sa talubata at may edad. Walang panahon sa buhay kung saan makakalampas ang mga anak sa paggalang sa kanilang mga magulang. Ang solemneng obligasyong ito'y may bisa sa bawat anak na lalaki at babae. At isa sa mga kondisyon sa pagpapahaba ng kanilang buhay sa lupain ibibigay ng Panginoon sa matatapat. Hindi ito isang paksang di karapat-dapat mapansin. Ngunit isang bagay na napakahalaga. Ang pangako ay nasa kondisyon ng pagsunod. Kung susunod ka, tandaan nyo to, kung susunod ka, mabubuhay ka ng matagal sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung sumuway ka, hindi mo dapat pahabain ang iyong buhay sa lupain iyon. Yan. Yan po sana tumatak sa isip ng bawat isa sa atin, mga bata, mga anak. Ang mga magulang ay may karapatan sa isang antas ng pagmamahal at paggalang na nararapat lamang sa kanila. Ang Diyos mismo na nagbigay sa kanila ng isang responsibilidad para sa mga kaluluwang ipinagkatiwala sa kanila ay inordenahan sa mga naunang taon ng buhay. Tatayo ang mga magulang sa lugar ng Diyos sa kanilang mga anak. At ang sino mang tumanggi sa nararapat na otoridad ng kanilang mga magulang ay tinatanggihan ang otoridad ng Diyos. Yung bawat binabanggit ko pong kataga, nawa po ay tandaan nyo. Dahil yan po ay may makakakuha kayo ng aral. Ang ikalimang utos ay humihiling sa mga anak na hindi lang magbigay ng paggalang, mga anak ha, pagsumite at pagsunod sa kanilang mga magulang, ngunit magbigay din sa kanila ng pagmamahal at paghiliw at pag-aanin ang kanilang alalahanin. Ayan ha, mga anak. Bantayan ang kanilang reputasyon at upang tulungan at aliwin sila sa katandaan. Mga anak, hindi mapapaunlad ng Diyos ang mga taong tuwirang sumasalungat sa pinakasimpleng tungkulin na tinukoy sa kanyang salita. Ang tungkulin ng mga anak sa kanilang mga magulang, kung hindi iginagalang at ipinapahiya nila ang kanilang mga magulang sa mundo, hindi nila maigagalang at maiibig ang kanilang mailalang. Kung hindi nyo raw po kayang galangin ang magulang nyo, hindi nyo rin maigagalang ang Panginoong Diyos. Kapag ang mga anak ay may mga di nananampalatayang magulang, o magulang naman to, at kanilang mga utos ay sumasalungat sa mga kahilingan ni Kristo. Kung gayon, masakit man ito, dapat nilang sundin ang Diyos at magtiwala sa mga
pahihinatnan sa Kanya. Dalhin ang lahat ng mga sinag ng sikat ng araw ng pag-ibig at pagmamahal sa tahanan. Pahahalagahan ng iyong ama at ina ang mga maliliit na atensyong ito na maibibigay mo. Ang iyong mga pagsisikap na pagaanin ang mga pasanin at upang masupil ang bawat salita ng pagkabalisa at kawalang utang na loob ay nagpapakitang ikaw ay hindi isang walang pakundangang anak. At pinahahalagahan mo ang pag-alaga at pagmamahal na ipinagkaloob sa iyo ng mga taon ng iyong kawalang kakayahan bilang sanggol at bata. Masakit, di ba? Mga anak, kinakailangang mahal ka ng inyong mga ina o kung hindi man ay lubos kang hindi magiging masaya. At hindi ba nararapat ding mahalin ng mga anak ang kanilang mga magulang? Yan po ang tanong ngayong gabi. Tayo po ay makakarinig ng isang sulat ng isang ina para sa kanyang anak. Ito po. Kaya lang English eh. Sana kung Tagalog, ramdam na ramdam. Pero ito translate ko na lang word for word. Letter of a parent to her child. My dear girl, the day you see I'm getting old, I ask you to please be patient, but most of all, try to understand what I'm going through. If when we talk, I repeat the same thing 1,000 times, don't interrupt to say, you said the same thing or a minute ago. Just listen. Please try to remember the times when you were little and I would read the same story night after night until you were asleep. Ito. Ang ibig sabihin po dito, sabi ng nanay niya, yun sa anak niya, anak, my little girl, kasi ang anak niya babae, sana as time goes by, kasi matanda na ako, please be patient, sabi niya. Sana pagpapasensyahan mo ako. Dahil, di ba, makulit na ako eh. Sabi niya, you said the same thing a minute ago. Sabi niya, mother, ano ba? Sinabi mo na yan kanina eh. Inuulit mo na naman. Kaya sabi ng nanay, sana maintindihan mo ko, little girl. Kasi, di ba nung maliit ka, makulit ka din? Ulit din yung pagtatanong mo. Sabi nung nanay, nire-remind niya yung anak niya. Kasi sabi nung anak, ang kulit-kulit mo naman, mama. Yung sinabi mo kagabi, sinabi mo na naman ngayon eh. Sabi nung nanay, di ba bago tayo matulog sa gabi, paulit-ulit din yung tanong mo, night after night, until you would sleep. Sabi niya, hanggang sa makatulog ka na, ang kulit-kulit mo, parang si Amang. When I don't want to take a bath, ayan na, yung nanay, kasi tanda na, giniginaw na lagi. Don't be mad. And don't embarrass me. Huwag mo umiyain, anak, pag ayoko maligo. Remember, when I had to run after you making excuses and trying to get you a shower, when you were just a girl, when you see how ignorant I am when it comes to new technology, give me the time to learn. And don't look at me that way. Kasi remember, honey, I patiently taught you how to do many things like eating. Sabi ng nanay niya, anak, pagpasensyahan mo na ako, hindi ako marunong mag-internet. Kasi nagpapaturo yung nanay niya. Ang kulit mo naman, mami. Kasi si Cherry ganun sa akin. Turo mo naman ako, hindi ko alam paano ba ko. Sabi, sa internet. Alam mo na, pinasok mo yan yung pagre-reels eh. Dapat, alam mo rin yan. Ang kulit mo, may trabaho nga ako dito eh. Diba, ang sakit marinig. O kagaya ni Ke, pag
Tinanong siya ng mama niya. Sabi ng mama niya, paano ba makita yung profile recommendation? Baka may violation ako. Alam mo, sabi daw ni Kenneth, ang kulit mo naman, May. Ayusin mo yan. Kaya mo yan. Kaya, alam niyo ba, itong sulat na ito ng isang nanay sa kanyang anak, nakaka-touch. Alam niyo, nung ako lang mag-isa nagbasa nito, napaiyak ako nung una kasi, totoo, di ba, pag maliliit pa tayo, sabi niya, huwag mo kong tingnan na para kung nalinisi. Kasi nung maliit ka, remember, honey, I patiently taught you how to do many things like eating. Di ba? Hindi pa tayo marunong magsubo, natatapon pa sa sahig. Eating appropriately, getting dressed, hindi ka pa marunong magbihis, mag-isa, magsuklay ng iyong buhok. Sabi niya, combing your hair and dealing with life's issues every day. The day you see I'm getting old, I ask you to please be patient. Hanggang sabi niya, anak, sige na, magpasensya mo naman ako, anak. Kasi, ayan, matanda na ako. But most of all, eto po yung nakakaiyak. But most of all, ang pinakamahalaga, try to understand what I'm going through. Sana maintindihan mo yung pinagdadaanan ko, anak, kasi matanda na ako. If I occasionally lose track of what we're talking about, give me the time to remember. Kung nawawala ako, na para ako, ano ka, Nay? Di ba sinabi ko na yun kanina? Ano ba yun? Iba naman yung naiintindihan mo sa kinukwento ko. Kasi gano'n ako Cherry. Lagi ako naman pinapagalitan. Give me the time, and if I kung hindi ko man yan mag-get, don't be nervous, impatient, or arrogant. Huwag mo naman ako bastusin na. Huwag mo naman alisin yung pasensya mo. Sabi niya, huwag kang nervyusin. Just no heart. The most important thing for me, ito yung masakit. Sabi ng nanay niya, anak, kahit ginaganto mo ako, alam mo ba, ang saya-saya ko. Kasi magkasama tayo hanggang ngayon. Ayan, sabi niya. Yun ang pinakamahalaga sa akin, anak. Kasama kita. For me is to be with you. Sabi niya, yun yung mahalaga. Sabi niya, kahit ang tiis ng ulo mo, kahit hindi mo ako pinagpapasensyahan, palagi mo ako iniinsulto sa mga salita mo. Masaya ako, anak, kasi kasama kita. And when my old and tired legs, yung masakit na yung mga tuhod, don't let me move as quickly as before. Give me your hand. Sabi niya, anak, huwag mo naman ako magaliin. Isip nga ang tuhod ko, hindi na ako makagalaw. Sabi niya. Sabi niya, hawakan mo yung kamay ko same way that I offered mine to your when you first walk. Sabi niya, anak, di ba nung maliit ka, ganun ka din, hindi ka makahakbang. Di ba? Ako nga yung gabay mo Naalala mo, siguro hindi mo pa maalala kasi nag-uumpisa po maghakbang ang bata. 1 year old. Na hindi pa siya marunong maglakad. Yung nanay niya ngayon, parang 1 year old na rin. Kasi nga, kagaya nung tinulungan ako ni Brother Julius, nakaluhod ako dito, hinawakan niya ako para makatayo ako. Na-recall ko to, yung sinabi ng nanay na, anak, naalala mo ba nung maliit ka? Hindi ka pa marunong maglakad. Tinutulungan kita. Kaya sabi niya, sana tulungan mo rin ako ngayon na hindi na ako makalakad. Hawakan mo yung kamay ko para hindi ako matumba. When those days come, don't feel sad. Sana huwag kang malungkot. Just be with me and understand me while I get to the end of my life. Diba? Sabi niya, sana mapagtiyagaan mo ko at saka mapagpasensyahan mo ko, anak, hanggang sa huling hininga ko of my life with love na may pagmamahal.
I'll cherish and thank you for the gift of time and joy we share. We share. Thank you, sabi nung nanay niya. Thank you na ka kung sakali man nahirapan ka sa pag-aalaga sa akin. Kasi minsan nagpupupo na ako sa ano ko, Kasi nakakapunta sa banyo kasi masakit ng tuhod ko. Alam niyo, pagdadaanan po natin lahat ito. Ngayon, napagdadaanan ng Ngayon, ang hinihiling po ng Panginoon, dun sa binasa ko nga, dalawang anak ko ang kasama ko sa alagaan niyo ang inyong Yung isa, mga magulang. binata pa, yung Sabi isa may niya. anak niya. Binibili ng Panginoon ang paggalang na ibibigay niyo sa magulang niyo ay yun din ang paggalang na ibibigay niyo sa akin. Paano kung hindi ka marunong gumalang sa magulang mo? Di hindi mo rin ako gagalangin, sabi ng Panginoon. At kung ikaw ay isang batang pasaway, huwag mo nang pahabain ang iyong buhay. Tinakot ko si Cherry. Ikaw, sagot ka ng sagot. Eto, nakalagay dito. Binasa ko yon. Ang isang bata, sabi, huwag mo na kasi basahin niya, nakakatakot naman natin. Kasi, pag hindi tayo marunong gumalang at wala tayong utang na loob, totoo po yung nasa Biblia, ayan kahit itanong nyo kay Kuya Lito, maiksi ang buhay ng isang taong walang paggalang sa magulang. Kasi nasa ikalimang utos nga eh, honor your father and your mother as you honor God. Paano nyo in-honor yung mga magulang nyo, yun din. Pero ito po yung huli, sabi ng nanay. With a big smile and a huge love, I've always had for you. I just want to say, I love you, anak. Sabi niya. Alam mo anak, sabi niya, mahal na mahal kita kahit lumalabang ka sa akin. Pinagpe-pray ko na sana isang araw makita mo yung sarili mo kasi magiging magulang ka din. Kung ano yung ginawa mo sa akin, paparanas yun sa'yo ng anak mo. Papaalala ng anak mo kung anong ginawa mo sa akin, sabi ng nanay niya. Kaya sabi ko, naku, ako kaya mabait kaya ako sa nanay ko na. Kasi, sagot si Keres. Anak, sabi ng Panginoon dito, ang mga magulang ay may karapatan sa isang antas ng pagmamahal at paggalang na nararapat sa kanila. Yan. Ang Diyos mismo na nagbigay sa kanila ng isang responsibilidad para sa mga kaluluwang ipinagkatiwala sa kanila ay inoordinahan na sa mga naunang taon ng buhay. Tatayo ang magulang sa lugar ng Diyos sa kanilang mga anak. Ayan. Ang sabi po ng Panginoon, paano kung kapag ang mga anak ay may mga di nananampalatayang magulang. Ito po, may problema din. Kapag hindi mananampalataya ang magulang ng isang bata, paano niya makikilala ang Panginoon? Diba? Paano siya mapapalapit sa Diyos? Kaya nararapat po talaga na ang isang magulang ay kilala ang Panginoon. At ang kanilang mga utos ay sumasalungat sa kahilingan ni Kristo. Yan, yung mga magulang daw na walang pananampalataya. Hindi pa nila nakikilala ang totoong pananampalataya. Paano nyo nga naman i-apply yung sinasabi ng Panginoon na sundin mo ang iyong ama at ina kung hindi sila mananampalataya, di ba? O, paano natin mapapasunod yung anak natin? Kung tayo nga, hindi tayo nasunod sa Panginoon. Yan. Ang laki pong ang laking itong message kong ito po ay napakahalaga sa bawat isa sa atin na paano tayo susundin ng anak natin kung tayo nga nakikita nilang hindi rin nasunod sa Panginoong Diyos. Diba? Ang laking question yan eh.
Kung nakikita ng anak mo na, ay, ang nanay ko lagi nagsisimba. O si Cherry, kahit nabagyo, natakas. Oh, nadaan sa bakod. Sabi niya, hindi mo narinig yung motor ko na, di ba? Bakit? Hindi ako nagmotor eh. Oh, bakit may bagyo kagabi? Hindi, sinundo ako ng mga kasamahan ko sa McDo. Sabi niya, may dala silang sasakyan. Kaya sabi ko, anak, hindi naman ganun yung gusto ng Panginoon eh. May bagyo, baka mapahamak ka. Anay, tandaan mo, pag nasa Diyos ka, hindi ka mapapahamak. Sabi ng anak ko. Kasi magkaiba po yung religion namin. Ang anak ko born again, ako naman Adventist. Sabi ko na, kasi sabi ni Kuya Boy, suportahan mo kapatid. Kasi pag yun wala ng pananampalataya, mamumroblema ka din. Di ba totoo naman? Kaya nakikita mo, siya ay yung parang, ano niya, yung parang siya, nandito parang uhaw na uhaw siya. Sabi niya, linggo ngayon eh. Sabi ko nga, kasi linggo nga ngayon na, hindi nga ako pwede kasi kasama po siya kasi po sa born again, may banda siya. Ang anak ko po ay kasali sa banda, kaya pag linggo yun, hindi pwedeng wala ako sa bahay. Talagang naalis siya. Alam niyo ba ang simbahan ng anak ko kung nasaan? Sa Dasma. Kaya po ako ang kaabot-abot. Pero sabi ko, Panginoon, alam ko, hindi mo po pababayaan ang anak ko. Ganyan po kalakas ang pananampalataya ng anak ko. Sa Dasma. Tapos nung nakaraan, sabi nga, nilipat ko sa silang. Ang layo naman nun, anak. Nakamotor ka lang. Wala ang Panginoon sa akin. Sabi niya. Kaya po, kung ano po yung nakikita ng anak nyo, na kinagagawian nyo, ay gagayahin nyo yun. Sabi niya, ikaw, ang dami yung sinasabing reklamo, pero hindi ka pa rin naalis dyan. Sabi ko, yun ang natutunan ko eh. Sabi ng Panginoon, huwag kang susuko sa sa pananampalataya, ako ang bahala sa iyo. Kaya yun po ang favorite ko po sa Kuya Lito, hindi ko po alam yung ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ano pong Awit 23. ayun po ang favorite ko. Yan, awit. Alam ko po yun, pero yung hindi ko makakala. Ngayon pong gabing ito, nawa po ay hindi ko napapahabain masyado yung aking message kasi medyo gabi na. Tsaka bukas tayo ay maghahanda pa ng ating Santa Cena. Ini-invite ko po kayo na mag-Santa Cena po kayo. Kung ano po yung nasa puso nyo. Kasi ang Santa Cena po, hindi pwede yan tanggapin. Kasi, alam nyo ba yung lulunukin nyo? Ang puso natin ang templo ng Diyos. Paano siya papasok doon? Kung merong galit inside our hearts. I-cast out nyo. Alisin nyo. Alisin. Hayaan nyo na yun sila. Kung sila ay hindi marunong magpatawad, basta kayo marunong kayong magpatawad. Yan po. Sana po, dito sa sulat ng nanay, sa anak niya, sana po yan, mga anak, mga baby, pag ang inyong mga nanay ay hindi na makaintindi at may pagkabingi na. Kasi pagka tumatanda, umihina ang pandinig, umihina ang paningin, kasi matanda na eh. Huwag nyo namang bubulyawan. Nakita ako dinagukan sa Facebook. Talagang binuhusan niya ang nanay niya ng isang timbang tubig. Kasi nga, giniginaw yung matanda, ayaw maligo. Alam niyo ba, binuhusan ng isang timbang tubig. Ayun ang matanda ay sigaw, ay! Huwag niyong gagawin sa nanay niyo yun. Dahil may nakakakita sa inyo sa langit. Yung mga pasaway, sagot ng sagot. Hindi porket meron kayong dila, isipin nyo nung kayo ay hindi pa makapagsalita, sinong nag-aalaga sa inyo? Pagkatapos ngayon, lalabanan nyo. Kung kayo man ay binibigyan ng paalala, kasi minsan makukulit din kami. Kaya, may oo, kanina ko, narinig ko na yan, sinabi mo na yan. Inuulit ko, baka kasi hindi mo naintindihan. Paggabi na
uwi na. Ha? Huwag nang pupunta sa barkada. Kasi yung kagaya niya, uwian na, di ba? Ay, uwian na. Punta muna ako kay ano. Huwag yung gagawin na. Kailangan umuwi muna kayo ng bahay bago kayo magpaalam. Kasi po, maraming ganun napapahamak. Ang alam ng magulang nasa school, pero yung pala nasa barkada. Yan po. Sana po tayo ay, kasi di ba nag-aaral tayo ng Bible? Sana naman, sa buhay natin, lalo na yung mga bata. Ito pong message kong ito, ginawa ko talaga to para sa mga bata. Saka ayoko kasi yung mga magulang. Kasi sabi dito, huwag niyong pabigatin ang pasanin ng mga matatanda. Yan. Kasi pasanin kayo, pagpasaway kayo, diba? Tapos, pag may problema, kung meron kang cash o ano, kukwento nyo sa mama nyo. Huwag nyo inilihim. Kasi galing din kami dyan eh. Para maiintindihan namin yung nararamdaman nyo. Kasi yung naglilihim sa magulang, hindi maganda yun. Ang best friend natin, ang ating nanay. Best friend natin. Hayaan nyo na pagalitan kayo. Nanay nyo naman yun eh. Diba? Sinong gusto nyo magsalita sa inyo yung kapitbahay? I-chismis kayo nun. Pero pag nanay nyo, ipagtatanggol kayo nun. Tigas na naman lang. Ha? Yan po ang mensahe ko para sa mga kabataan na nawa po ay pulutan nyo ng araw. Pati po yung mga magulang. Sabi doon, huwag daw po kayong, tayo daw po yung maging example ng ating mga anak. Pag tayo ay nakikita nilang nanghihina din sila. Kaya patuloy lang, huwag titingnan ang kapwa. Ang tingnan natin ang Panginoon Diyos. Ito lang po ang sama dalangin sa pangalan ni Jesus.